Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 2 miyembro ng NPA sumuko sa Bukidnon, M16 rifle isinuko sa militar. Drug den bust sa SGA Barm na uwi sa engkwentro isang drug personality patay. 139,000 tricycle drivers sa Metro Manila unang makatatanggap ng 5,000 fuel subsidy. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Sumuko sa Philippine Army ang 2 miyembro ng New People's Army o NPA sa Malaybalay City, Bukidnon noong March 12 ayon sa ulat ng militar. Kinilala ang mga dating rebelde sa mga alias na Park at Yen na kabilang umano sa Squad 1 Headquarters Force Neo ng North Central Mindanao Regional Committee. Pusang loob silang lumapit sa 8th Infantry Battalion at isinuko ang isang M16 rifle na may magazine bilang tanda ng pagtalikod sa armadong pakikibaka. Ang naturang baril ay ipinakita sa City Peace and Order Council meeting sa Barangay Kasisang sa harap ni Malaybalay City Mayor J. Warren Pabillaran. Ayon sa militar, patunay ang pagsuko ng 2 rebelde sa patuloy na kampanya ng pamahalaan upang hikayatin ang mga miyembro ng armadong grupo na magbalik loob at magsimulang muli sa mapayapang pamumuhay. Patay ang isang hinihinalang drug personality habang 4 ang arestado matapos madiskubre at mabuwag ang isang drug den sa buy-bust operation sa Barangay Nabundas, Malidegaw, Special Geographic Area o SGA Barm noong March 12, Huwebes. Pinangunahan ng PIDEA Barm Regional Special Enforcement Team, katuwang ang 40th Infantry Battalion ng Philippine Army ang operasyon laban sa target na si alias Ola. Ayon sa otoridad, pinaputukan umano ni Ola ang mga operatiba na nagresulta sa halos 20 minutos na engkwentro. Natagpuan siyang sugatan matapos ang clearing operation at idineklarang dead on arrival sa ospital. Nasamsam sa operasyon ng 27 sachets ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng humigit kumulang 20 grams na nagkakahalaga ng 136,000 pesos, drug paraphernalia, baril, bala, cellphone at iba pang ebidensya. Arestado naman ang 4 pang ibang suspect na umano'y naabutang gumagamit ng iligal na droga sa loob ng bahay na ginawang drug den. Nahaharap sila sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 at Republic Act 10591. Tinatayang 139,000 tricycle drivers sa Metro Manila ang bibigyan ng 5,000 cash bilang fuel subsidy ng national government upang maibsan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis ayon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, magsisimula ang pamamahagi ng ayuda sa March 17 sa 39 payout centers sa rehiyon. Nauna ang mga tricycle driver dahil kumpleto na ang beripikadong listahan ng mga benepisyaryo mula sa mga lokal na pamahalaan. Tatagal ng 3 araw ang payout at hahatiin sa mga batch, bawat transport group upang maiwasan ang mahabang pila at hindi maantala ang biyahe ng mga driver. Kasunod na makatatanggap ng kaparehong tulong ang jeepney, bus at TNVS drivers kapag natapos na ang beripikasyon ng kanilang master list. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.